Hi guys! So meron na namang dinala na motor dito sa akin. Kimco ito, Racing 150. So, ang maingay daw yung makina nito. Ayun, para siyang helicopter. Sabi ko, sir, lagyan na lang natin to ng pakpak para maging helicopter na ng lubusan. Ayaw naman daw niya. So, una natin tanggalin yung upuan. Kasunod naman tong guma. At kumuha lang tayo ng star screw. Ito yung ginamit ko, impacto, kasi medyo matigas. Pag natanggal natin yung screw, itong nasa gitna, kumuha tayo ng maliit na flat screw. So, ang higpit ng tensioner ay pa counterclockwise. Diba sa normal na mga bolt, ang higpit ay clockwise. Dito, pag naghihigpit tayo ng tensioner, counterclockwise po. So, ayun, nawala na yung tunog helicopter. Pero pag basta nating mabuti, naikot siya ng kanya lang. Hindi na naglalak yung tensioner. Sa Shopee lang pala ako nag-order ng mga piyesa, no? Pero bago ako mag-add to cart, sinachat ko yung seller at pinapasahan ko sila ng engine number o di kaya yung blue card mismo ng motor para ma-sure na tama yung piyesa na in-order ko. Para makuha ko yung mismong tensioner sa motor, tinanggal ko muna yung injector, throttle cable, itong socket sa ECU. Kakaiba pala tong Racing kasi yung ECU nila mismo nakadikit sa throttle body. Tinanggal ko pala yung throttle body na lang nito para linisan na lang din. Inisprayan ko lang ito ng non-conductive na chemical at pinunasan ng malinis na basahan. Pagkatapos, inumpisahan ko nang tanggalin yung mga bolts sa takip sa makina. May takip kasi itong Racing, pero bago yan, tinakpan ko muna yung intake manifold ng tissue para hindi siya mapasukan ng dumi. Kailangan ko rin tanggalin yung mga tornilyo dito sa gilid. Medyo masikip tanggalin yung takip sa makina nito pag hindi natanggal yung makina mismo sa body. Kailangan ng kunting pasensya. Bago naubos yung pasensya ko, natanggal ko naman siya. At tiyadang, ito na yung tensioner. Ito yung salarin. After 2 days, pumunta na pala ako dito sa Shopee para makuha ko na yung parcel. Sa pagkuha pala, enter lang yung number dun, tapos may papel na lumabas. Ibigay nyo lang sa tailor, tapos ayun na, ibigay na sa inyo yung in-order. Ito na pala na, nag-unboxing na ako. Guys, so ito yung luma na tensioner at ito yung bago. So, testing tayo. Luwagan natin tong tensioner. Tapos, hawakan muna natin. Dapat pipitik siya. At dapat pigain mo siya. Dapat mag-lock siya na hindi mo siya mapiga. All goods. Kasi pag hindi pumitik yan, ibig sabihin putol yung spiral na spring sa loob. I-try natin tong luma. Ayan, hinigpitan ko na, tapos bitawan natin. Oh, wala talaga. Sira na talaga siya. Magbubuo na lang tayo. Nakita ko tong tensioner ni Kuya nung nakaraan, nagbabasa ng langis, kaya nilagyan ko ng gasket maker bago ko to isauli itong bago. So, pag bumili tayo ng bagong tensioner, meron niyang kasamang parang susi. Higpitan natin siya clockwise, tapos ilock natin yung parang susi. Para paglagay natin sa makina, hindi siya tutukod doon. Tapos ilagay natin tong dalawang bolt. Tapos sugutin natin tong parang susi. Tapos pipitik na yan sa loob. Pag pitik nun, matik tumukod na yan dun sa timing guide. So ayun na, sinauli ko na tong cover sa makina na nakakaubos ng pasensya. At isunod ko naman tong throttle body, nilagyan ko ng gasket maker itong manifold para ma-sure ko na walang singaw. Medyo flat na kasi yung kanyang o-ring. Pagkatapos, sinanggal ko na tong hinarang ko na tissue. At dahan-dahan ako nagkamali dito kasi yung wirings na nasa loob, dapat kunin muna yan bago ilapag tong throttle body. So wag nyong gayahin to. Ayun, nasa ilalim yung wirings, mali talaga yan. Nagbaklas ako ulit niyan Nobody's perfect talaga, kaya yung pure gold green. Pero kahit nagkamali tayo, ayun, natuto tayo. Nag-bolt ng injector yung hinigpitan ko pala. At sinauli ko na tong socket ng ECU. Nilagay ko na din pala yung cable at yung temperature sensor. Kasi mag-testing na tayo. Paandarin na natin to. Itong o-ring pala dito sa lumang tensioner, kuhanin natin to siya kasi yung bagong tensioner walang kasamang o-ring yung nabili ko. Magbabasa ng langis dito pag di natin to ilagay. At ilagay na natin tong screw, and lastly itong guma, wag natin kalimutan. So kwentahin natin tong gastos, yung pyesa mismo ay 385 yon kasama na shipping. Ayun, sabi ko kay Kuya, bigyan niya ako 400. Ayun, 20 yung libo. Yun lang po. Thank you.